Panahon man na pinakamaraming tao ang nawawalan ng pag-asa, ito po ay sa panahon ng kamatayan. Ngunit ang Easter Sunday ay paalala sa atin na ang kamatayan po ay hindi katapusan. Uulitin ko, ang Easter Sunday ay paalala sa bawat isa sa atin na ang kamatayan ay hindi ang katapusan, kundi simula ng bagong buhay sa Diyos. Atin pong pagnilay-nilayan kung ano ang sinasabi ng mga bersikulong nating nabasa at napakinggan mula sa ating teksto ngayon. Una, sa verse 1 and 2 ng John 20 na binasa ni Pastor, sabi niya, madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Si Maria Magdalena ay masasabi nating isa sa naging pinakatapat na tagasunod ni Jesus. At sa kabila ng lahat ng nangyari, mga pangyayari, lalo na sa last na panahon ng buhay ni Kristo, lalo na doon sa pagkapako niya. Mula sa pagkapako, pagkamatay, hanggang sa paglibing, na doon pa rin si Maria. Maagang-maaga pa lang ay pumunta na siya sa libingan. Pero sa kanyang pagdating, isang kagulat-gulat na tanawin ang kanyang nadatnan. Wala ang Panginoon! Kinuha ang Panginoon! At hindi alam kung nasaan. Mga kapatid, sa ating buhay, mayroon bang pagkakataon na tulad ni Maria? Nawawala ang ating pananampalataya? O nanghihina, nayayanig ang ating pananampalataya? At tayo'y sadyang nalulumbay sa mga pangyayari? Maaring ang lahat ay tutugon ng oo. Marami sa atin ang nakaranas niyan. Pag nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng trabaho, nagkasakit ng malubha, ang feeling po natin, para tayong iniwan sa dilim. Katulad ni Maria, minsan ay tumatakbo tayo, nagliliwaliw, hindi natin alam, humahanap tayo, para tignan, para hintayin, hanapin ang sagot sa ating mga tanong. Ngunit tila walang kasagutan at hindi natin maunawaan. Meron pong isang kwento ng isang ina na nawalan ng anak dahil sa isang aksidente. Sa kanyang matinding hinagpis, araw-araw siyang dumadalaw sa puntod ng kanyang anak at umiiyak. Pero isang gabi, nanalangin siya ng taus-puso. Panginoon, tulungan mo po akong magpatuloy. Tulungan mo po akong magpatuloy. Kinaumagahan sa church, isang babae ang lumapit sa kanya at nagsabi, Tita, maraming salamat po sa mga turo ninyo sa amin sa Sunday School noon. Dahil sa inyo, nakilala ko po si Jesus. Sa puntong iyon, naalala ng ina na kahit sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, ginagamit pa rin siya ng Diyos. Mga kapatid, sa gitna ng lungkot, may pag-asa. Sa gitna ng libingan, may buhay. Sa gitna ng kawalan, naroon si Kristo. Amen po ba?
Pangalawa po ay ang verse 3 to 10. Ang pagkalito ng mga alagad. Mahaba pagbabasahin ko. Pag binasa ko lahat, siguro po nakinig kayo no, sa kwento. At familiar tayo sa kwento. Kasi pag binasa ko pa ito lahat, hindi na this much ang maibibigay sa atin ngayon. That much. Abutin po tayo dito ng tanghali. So, ang pagkalito ng mga alagad. Dumating si Pedro, sabi dito, at ang isa pang alagad, yung malapit kay Kristo. Punta sila sa libingan. Sabi sa ibang salin, si Juan yun. Yung alagad na yun. Nakita nila yung linen cloth na ginamit sa katawan ni Jesus. Ngunit wala na siya ron. Nakita nila ang ebidensya. Ngunit hindi pa rin nila naintindihan. Ang tanong, mga kapatid, may mga pagkakataon ba na hindi natin naunawaan ang mga nangyayari sa atin? Ayaw na. Ala, this much lang to, kuya. Okay, ano po, di pa po naka-open. Thank you. Ay, wala pa po. Thank you, Kuya Embo. May pagkakataon ba na hindi natin naunawaan ang mga nangyayari sa ating buhay? Nag-iisip ako, meron po, di ba, marami. Iisip ako ng kwento. Paano ko ba i-relate to? Gusto ko syempre, pag magkukwento ka, una yung nangyari sa buhay mo. Pero may naiisip ako na mas magandang kwento na ma-amaze tayong lahat. Una, sa amin, nung kami ni Pastor ay naging mag-un, second year college po kami. Nanligaw si Pastor, first sem, sinagot ko siya second sem, o diba? Ganun yun. At galing po kami pareho sa, hindi naman masasabing hirap na hirap sa buhay. Nakakaraos. At hindi rin talaga kami ipinanganak na may kaya. So, nung mag-asawa na kami ni Pastor, at yung iba alam na ikwento, matagal bago kami nagkaanak, 4 na taon. Nung nagkaanak kami, so, ang hangad namin ay makapag-aral ang mga bata. Pero sa kakarampot na sweldo, teacher siya, teacher din po ako sa elementary, siya sa high school lang sa college. So, pinangarap namin ng mas magandang buhay. So, naging prayer namin ang makapag-abroad si Pastor. Alam niyo po, si Pastor, pag nag-a-apply, lagi pong natatanggap. Yun naman po ang pinagpapasalamat natin. Kaya lang po, lalo na sa pag-abroad, lagi siyang pasado. Kahit saan. Hindi siya natutuloy. Bakit kanya? Kahit pumasa siya. Kasi wala po kaming pera, wala kaming placement. So, dahil naman, baka maraming beses. Hanggang sa dumating yung time na nakaalis siya, sige, fast forward, may tumulong, may ginamit ang Panginoon para siya ay nakaalis. So, nakapunta po siya sa ibang bansa, sa Saudi Arabia. At doon, sabi namin, salamat Panginoon, eto na'y katugunan. Maganda po yung trabaho hanggang sa, nakakaisang taon pa lang si Pastor, ay na-promote na siya. Pati sweldo na-promote. Hindi lang 50%, hindi lang 100%, 200%. At naging dahilan para siya kay kainggitan. Na sa kanilang kumpanya, first time daw in the history. Saan ka pa? Kasi bago umalis si Pastor, pinanalangin namin na, Lord, yung dadatnan mo yung pupuntahan ko mauna ka na doon. Magtatagpo tayo doon. So, ang naging boss niya, immediate boss niya ay Pilipino at isang pastor. So, hindi pa siya pastor noon, si Enrico ay masigasig na sumama kay Pastor. At naging trabaho niya doon po, parang mas marami ang time niya sa paghayo, yung kanyang pagpasok sa opisina, sideline.
So, naging maayos po. Dumating ang akala namin okay na. Nung dumating po ang time na dahil tumaas na yung sweldo, pinangarap na niyang kunin kami. At doon po, dahil maraming nainggit, maraming humarang, ayaw nila. So si Pastor, medyo siguro lumakas na ang loob, nag-resign. At dahil dahil siya po ay manager ng HR, lagi siya sa Aramco, sila ang nagpapadala ng tao doon. So madali lang siyang pumasok. At sinabi ng Aramco, umuwi ka, babalik ka dito. Wow, blessing. Uuwi. Mas malaki na naman doon yung Aramco Oil Company. Nung, paano ko pa mapapabilis? Nung umuwi siya, hindi siya nakabalik. Dahil ayaw i-release ng company niya yung Alhoti para ilipat siya sa Aramco. Ilang buwan, 2 buwan, 3, 4, 5, 6, magwawalo na. Lord, bakit po ganito? Naglingkod yung asawa ko. Ako din po habang nandito naglilingkod. Maraming tanong na hindi namin makuha yung sagot, pero nanatili kaming nanalig sa Diyos. Pang-9 na buwan, nakapasok siya sa Oman. Na mas maganda sa compensation sa Saudi, ang real noon, 1 real is to 10. 1.11, gano'n. Napunta po siya sa Oman. 1 Omani real is 140. So, ang ganda. Lord, kaya po pala. Kaya po pala. Andun yung tugon. Kaya mo kami pinaghintay ng 9 na buwan. At eto ngayon, promising. Matutupad na, Lord, lahat yung pangarap namin, makakapag-aral yung mga anak namin sa gusto namin nilang makamtan, maging future. Kasi si Pastor, bago siya umalis noon na unang punta ng Saudi, ay ng abroad, sabi niya, Lord, kahit 10 years lang, meron lang akong pagsisimulan. Uuwi na po ako. Nung nasa Oman siya, hindi niya namamalayan, ang ganda-ganda na po, pati compensation, na-awardan siya, awardee siya, kung ano-anong mga natatanggap. Biglang napauwi, tumawag sa akin, uuwi ako, nawalan akong trabaho, humanization, ganyan-ganyan, ganito-ganito. 1 buwan, 2 buwan, di na siya makauwi, wala siyang trabaho. Para siyang namamalimos doon. May mga kapatid na nagbibigay para lang makatawag siya. Sabi na naman namin, Lord, bakit po ganito? Bakit po hindi namin maintindihan ano po ang gusto nyo? Ano po ang plano nyo? Mahaba nag-iiyakan kami hanggang sa nakauwi. Na hindi namin namamalayan, bigla siyang dumating, wala siyang dala. Yung luggage bag na maliit. Hanggang sasabihin niya na, di na ako babalik. Magpapasto na ako, magpo-full time ako sa ministry. Naikwento ko na sa inyo yun. Ang pag-aalala ko, paano? Paano yung mga bata? Paano sila mag-aaral? Si Brian that time ay senior high sa SLU. At si Jasmine, gusto din niya sa SLU. Wala na, gumuho na yung pangarap natin. Pero sabi niya, hindi lahat ng nag-a-abroad ay nakakapagpatapos ng anak. At hindi lahat ng nakakatapos ay nasa abroad ang magulang. Lalo't higit, yung sinabi niya magpapastor, magpapastor ka, walang pera doon, parang ganon. Hindi ko naman ganon sinabi, pero magpapastor ka, magkukuleyo na yung mga anak natin, papaano? Ang liit ng pananampalataya mo. Pero sinikap pa rin niya maghanap. Pero ito siya ngayon. Kaya pala siya pinauwi dahil magpapastor na siya. Magpo-full time na siya. At kahit yung iniintindi na pagpapaaral, nakapagpatapos na kami ng isang anak, palapit na rin magtapos yung isa na hindi namin namamalayan.
At sa itsura ko pong ito, masasabi niyo po ba na ang asawa ng pastor walang pera? Di ba ang ganda-ganda ko? Ang ganda ng damit ko. Salamat po sa sponsor. Di ba? Minsan po, hindi natin naiintindihan. Marami tayong katanungan sa mga nagaganap sa ating buhay. Pero lagi po nating alalahanin, lagi po nating tandaan, lagi po nating gawin ang magtiwala. Manalig. Minsan hindi natin agad nauunawaan ang plano ng Diyos. Ngunit sa tamang panahon, ibubunyag niya ito. Sa panahong hindi natin naiintindihan, sa panahon na naghahanap tayo ng sagot, mga kapatid, manalig lang tayo. Dahil ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos kahit walang malinaw na sagot. Gusto kong ikwento yung buhay ng isang kapatid natin. Di bale, sa susunod, 4 lang naman to. Parang gusto ko, sabi ko, pero hindi ko talaga mapigil. Sabi ko, kanina nag-decide na ako, hindi ko na isasali yung kwento na yun. Pero alam niyo po ba, isang kapatid, binigyan ng katalinuhan, pinagpala ng isang magandang trabaho, magandang posisyon, nakamit niya yung kanyang pinapangarap sa buhay, pinapangarap ng lahat na magkaroon yung katuparan ng pangarap mo hanggang dun sa makamtan mo ang lahat. Naglilingkod siya. Siya ay tapat na lingkod ng Diyos. At dahil sa kanyang katapatan, at dahil sa kanyang gustong paglilingkod na maibigay yung pinakatama, yun ang nagdala sa kanya upang yung kanyang kinalalagyan ay agawin sa kanya ng kaaway. Ano bang tawag doon? Siya po ay pinag-leave. Leave muna dahil may kaso. Siya ay sinampahan ng kaso, patong-patong, palalim ng palalim, na kahit sabihin natin sa isang mananampalataya na meron kang malalim na pananampalataya, dumarating yung tanong na, bakit nangyari ito, Lord? Bakit nandito ako sa sitwasyon na ito, Lord? Sabi niya. Pero napakaganda. Habang dumaranas ang kuya na ito, habang dumadaan yung kaso, nawalan siya ng sweldo, hinold yung sweldo, at ang pinakamahirap, nagbabanta na mawalan siya ng pension. Dahil, nung una pinag-leave, pangalawa, na kinailangan na nilang mag-early retirement. Kung ikaw yon, mapapanatag ka, kahit papano may takot, may pagtatanong, pero habang siya ay dumadaan sa sitwasyon na yon, nanalig siya sa Diyos. Yung wisdom na binigay sa kanya, ginamit niya sa halip na magmukmok, nakapag-isip siya ng project, nagpatuloy siya, nagpahayag siya, nagpagamit siya sa Panginoon. At habang umuusad yung kaso, umuusad yung proyekto niya, bago matapos ang kaso, dumating ang result ng kaso, panalo ang kaso, panalo siya sa kaso, panalo din talaga siya, natapos yung apartment niya. At ngayon, masasabi niya na, salamat Lord, eto yung tugon mo pala sa aking mga katanungan. Ganun po mga kapatid, ganun dapat. Ang panahon na hindi natin naiintindihan, manalig tayo. Dahil sa pananampalataya, sabi niya, pagtitiwala sa Diyos kahit walang linaw na tugon. Pangatlo na ba? Tama po, pangatlo na. Ay, malapit na. Ang personal na pagpapakita ni Jesus sa verse 11 and 18. Si Maria ay naiwan sa libingan at umiiyak. Nakita niya si Jesus, ngunit hindi niya agad ito nakilala. Pero nung tawagin siya sa kanyang pangalan, Maria,
Saka lamang niya naunawaan. Saka lamang niya naunawaan, si Jesus ay buhay. Kailan mo huling narinig ang tawag ng Panginoon sa iyong buhay? Minsan maririnig natin ang tinig ng Diyos sa gitna ng katahimikan. Sa panalangin, sa pagbabasa ng Biblia, o sa payo ng kapatid sa pananampalataya. Hindi niya tayo binubulyawan. Tinatawag niya tayo sa ating pangalan. Tulad ng ginawa niya kay Maria, ibig sabihin, kilala niya tayo ng lubos. Isang kabataang lalaki ang nalulong sa bisyo. Ang isang gabi ay nagdesisyon na tapusin na ang lahat. Ngunit habang naglalakad siya sa kalsada, napadaan siya sa isang maliit na simbahan na may nakapaskil sa harapan. Nakalagay dito, mahal ka ng Diyos, may plano siya sa buhay mo. Pumasok ang kabataang lalaking ito, nakinig ng mensahe, at doon siya ay tinawag ni Kristo. Ngayon, siya ay isa ng pastor. Mga kapatid, hindi tayo kailanman nalilimutan ng Diyos. Sa ating pinakamadilim na oras, tinatawag niya tayo. Ang tanong, tayo ba'y nakikinig? Ulitin ko, tayo ba ay nakikinig? Ang panghuli at ang pang-apat, mula sa verse 17 and 18. Ang mensahe ng pagkabuhay. Sinabi ni Jesus kay Maria, "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama." So anong ginawa? Sa halip, pinapunta niya si Maria sa mga alagad upang ibalita ang kanyang pagkabuhay. Sa madaling salita, ang muling pagkabuhay ay hindi lang para kay Maria, kundi para sa lahat. Tanong, ano ang ibig sabihin ng pagkabuhay ni Jesus sa iyong araw-araw na buhay? Sikapin niyo pong sagutin ito sa sarili niyo. Ano ang ibig sabihin ng pagkabuhay ni Jesus sa aking araw-araw na buhay? Maaring ang ibig sabihin sa inyo ay may bagong simula para sa lahat. Ang pagkabuhay ni Jesus ay nagsasabi sa atin na ang kasalanan ay napagtagumpayan na. Hindi na tayo kailangang manatili sa guilt, sa past, o sa kahapon, o sa kasalanan. Mga kapatid, si Kristo ay buhay. At dahil siya ay buhay, may bagong umaga ang bawat isa. May isang matandang lalaki na dating manginginom at sugarol, suwail. Noong makilala niya si Jesus, pinatawad siya sa lahat ng kanyang kasalanan. Ngayon, siya ang pinakamasipag sa paglilinis sa church. At ang sabi niya, hindi man ako perpekto, pero binigyan ako ni Kristo ng bagong puso. Ganon ang pagkilos ng Diyos. Mula sa dating buhay, patungo sa bagong pagkatao. Mga kapatid, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi lamang isang kwento. Ito ay totoong pag-asa para sa lahat ng sugatan. Lahat ng nagkasala at lahat ng naghahanap ng bagong simula. Kung ikaw, kapatid, ay pagod na, nalulumbay, o nagtataka kung saan ang Diyos sa gitna ng iyong pinagdadaanan. Kung ikaw ay pagod, nalulumbay, o nagtataka kung nasaan ang Diyos sa gitna ng iyong laban, ng iyong pinagdadaanan. Kapatid, tumingin ka sa libingan ni Jesus. Wala na siya roon. Siya ay buhay. At dahil siya ay buhay, may pag-asa ka, may pag-asa ako.
may kapatawaran ako, may kapatawaran ka. May bago tayong simula, mga kapatid. Salamat, ang Diyos nating si Jesucristo ay nabuhay. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa buhay na pinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ni Jesus. Salamat po sa kanyang pagkamatay para sa aming kasalanan at higit sa lahat sa kanyang muling pagkabuhay. Hayaan mo po, Panginoon, na sa araw na ito, pagdiwang namin minsan pa ang tagumpay na dala ng buhay na walang hanggan, turuan mo po kaming makinig sa iyong tinig at sumunod sa iyong tawag. Purihin ka, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen.